Kasi di ba pag magti-trade ka, so parang para pumasok dun sa i-trade mo, ah kasi based sa pagkakaintindi ko, 61.8. Dun yung matataas na chance na magkaroon na volatility. Mga, From oh, from entry to from entry to exit. oh, so ano yung tanong mo? Ang tanong ko is, pag pumipili ka ba, doon ka sa mataas na chance na magkaka-volatility? Okay. So kumbaga parang meron ba akong mga favorite Fibonacci levels? Yes, ito yung Para. Yan ka. ito yung favorite Fibonacci levels ko ito. 38, 50, and 61.8. Pagdating sa bounce, sinasama ko na rin tong 78.6. By the way, guys, history lang ano. Hindi kami 10 years akong hindi nasanay sa 78.6. Ang dati namin na level dito is actually 76.4. Ay ng Fibonacci nakabaligtaran ng 23.6. 76.4 plus 23.6, 100% yun eh. 76.4 ang gamit namin dati. Pero ang naka-default ngayon sa TradingView is 78.6. So nag-adapt na lang din ako. Pero for 10 years, nasa 76.4 ako. Ayun, onting trivia lang. So gumagana naman eh. 'Di ba? And hindi naman sila exact level. So at least alam natin na nandun lang. Pero gusto ko, very important in Fibonacci trading, gusto natin yung lumalagpas. Please type overextension. Gusto natin mag-overextend muna yung presyo bago siya gumana. Overextension, very important sa Fibonacci trading. Nasagot ba yung tanong mo, Heinrich? So, yun yung mga favorite. Clarify ko lang, no? So, mas better pala kung fresh na dinaanan niya yung level, yung Fibonacci level. Parang bagong dikit lang. Tapos, lalagpas dun sa 61.8. First time yung daanan yan, fresh yan. Tapos, lalagpas ng konti. Tapos, Oo, dapat ganun. Dapat virgin. Oo. O sige, illustrate natin to. Bigyan mo natin isang bagsak si Heinrich in 3, 2, 1. Boom. Advance ang tanong eh. Advance ang tanong, ano? Ano ibig sabihin ng tanong na yun? Kailangan fresh, ano? Virgin. Ito, try natin i-plot to. Try natin platan to. Hanapin natin yung sinasabi na ano ni Heinrich, ano? Okay, so ganito na lang siya. Ganito na, simplihan na lang natin. Simplihan na lang natin. Pucha, parang Isko Moreno, eh, no? Simplihan na lang natin. So ito, tingnan nyo to, tingnan nyo to. So ito, ang konsepto is kailangan para mag-activate yung Fibonacci, kailangan fresh siya na mabagsakan. Yung susunod niya na bagsak doon, during the same leg, hindi na masyadong effective yung level na yun. Tama ba? So for example, ito yung demarcation line natin between the uptrend and the potential downtrend. Ito, first time niyang, after dito ng high na to, nagbumagsak, ano? Ayun yung 23.6 indicator natin, ano? Na ready na tayo. Sige, tignan na natin to, bantayan natin, lagay na natin sa watchlist. Watchlist indicator natin yan. Same day, 38.2, binagsakan din. So, virgin din to. Hindi nag-react yung presyo doon. 50%, hindi rin nag-react during that time, ano, intraday. Pero 61.8% nag-react and then nag-close above 50%. Kapag ganito, we are considering na ang nag-react dito is yung 50%. Inabot lang talaga yung 61.8. So dito 50% ano, ang tinitignan natin na nag-react. Kasi doon siya nag-close, oh. Nandun yung price detachments. Okay, so ito na-touch na to. Okay? During this time, first time tong na-touch. To the left, left side nitong demarcation line. Left side nitong demarcation line. First time niyang na-touch to. Ano pa yung mga untouched na level? Yung mga ano pa? Virgin levels ang tawag natin dito. Ito. So ito, untouched pa to, itong 76, and then ito, hindi pa natatouch din itong 100. So,
nakita natin na parang nagkaroon ng reaction. So ito na-touch ulit and then ayun na yung reaction niya. The moment na bumagsak ulit siya dito, hindi na natin siya papaniwalaan na support. Nagets niyo ba? Ayun ang ibig sabihin nun. So kunyari, kapag ganyan, uy, baka mag-support ulit yung 61.8. Sabi kasi, nabasa ko, napanood ko sa YouTube na the more na it touches the support, baka it strengthens it. Ano? So hindi na natin papaniwalaan yun. Kasi hindi na to virgin itong 61.8. So nawala na siya dun sa listahan natin. Ang next na titignan natin is itong teka lang, by the way, 50% pala yung na-touch dito. O tama, pwede naman. 61.8 and then next na babantayin natin is 78.6. Okay? Nagets nyo ba guys? Yung konsepto nun? So, volatility, yes, very important. Pero when it comes to trading Fibonacci levels, syempre, kailangan na natin pumunta sa lower time frames para ma-identify natin itong mga ganito, yung mga candle detachments. Kasi nakikita naman to sa lower time frame. Ito. And then yung mga reaction din ng mga ganyan. Kikita natin yan. Gusto ko sanang pakita ko para makita lang, magkaroon lang tayo ng sense of the markets. Napunta na naman sa 1 hour. Ayoko kayong tumitingin sa 1 hour kasi ang natin, 1 day Gusto ko lang, meron lang akong bounce play, anong tawag dito? Kasi puro pabagsak no? Pabagsak tayo. Ang dami, Lahat ng nasa Bybit nandito. Lahat ng nasa Bybit. Ito yung mga nagbe-base. Ito yung mga nagbe-base. Tingnan muna natin. Ito yung mga nagbe-base, Nagbe-base. Ba't nagbe-base to? Tingnan nga natin. Okay. Ayan, nagbe-base. Ayun, baga mga ganyan, inaantay ko lang yung breakouts. Basing. Base. So, antay lang natin yung mga breakout points ng mga yan. Purple box. Ayun. Pagka ganyan, naglalagay lang ako dito ng alert. Set alert lang. Pag nag-breakout. Anyway, so kunyari subukan natin ito mag-plot ng Fibonacci. Ano ba yung Fibonacci in play dito? Dito tayo sa pinakataas, dito banda sa may dito. Red minion. Gamitin naman natin yung bearish Fibonacci para magamit naman siya. Nahihiyanat na Seselos na. Yun. Okay, so 23.6 Nagbe-breakout sa 20. Tingnan yung ginagawa nito. Tingnan niyo siya mabuti. Nagbe-breakout sa 23.6 pero hindi makadetach Hindi makadetach sa 23.6. Ayun Ito, try dumitouch. So hopefully kapag ka nag-breakout dito, 'di ba? Magkaroon tayo ng magandang uptrend. 'Di ba? Or another play. So ganito na pwede niyong gamitin yung Fibonacci sa ganito. Sa ganitong klaseng So ito base, base. Meron akong watchlist for a base. So ito base. Diba? Uy, putya, para pa-breakout na to Pero hindi tayo masyadong nagpapa So natin lalagay yung natin. Saan ba yung lowest nito? Dito. By the way, nilalagay ko lang to. Ayan, kahit medyo alam naman na parang basic lang. Pero alam mo yun, due diligence lang para syempre makapag din chart din tayo. Hindi inabot yung RSI 70 Pangit din ng ADX. Pero parang pagka alam mo yon, pagka mga ganyan, ito tingnan niyo to. Kapag mga ganito, pa-plot tayo ng alert dito, 'di ba? May alert ka diyan. 'Di ba? Click set an alert. Ganun, add alert. 'Di ba? Crossing horizontal line, on bar close, create, may alert na tayo. Pero ang problema dito is volatility or pump, 'di ba? Anong magpa-pump So kailangan magkaroon ng some sort of move or something, magkaroon ng iyakan para biglang magkaroon ng cause ng breakout. So kapag ganito, mas maganda bumagsak muna siya tapos saka tumaas. Magkaroon ng spring. Pagka ganito ba, saan natin ipa-plot ang Fibonacci natin? 'Di ba?
Or kailangan pa ba natin mag-plot ng Fibonacci? Dito ba natin pa-plot yung Fibonacci natin? Di ba? Or dito, yung mas malaki, ano? Try natin yung mas malaki. Tingnan natin kung anong diferensya ng dalawa. Oh, ay, parang mas gusto ko to ah. Parang mas gusto ko tong maging Fibonacci ko. Kasi tingnan mo, ito yung 23.6. Medyo malayo-layo, di ba? The price, parang baka maiwan ka ka. Hindi, okay lang yan. 61%, ano? O from dito sa breakout point. 37%. Saan pa yung next option natin? Tingnan natin yung next. Kasi consolidation to eh. Diba ito yung ano, yung consolidation dito. Legit to, legit. Legit na high to, legit na high. So tama tong konsepto natin ng plotting dito. Kung maibabalik ko lang. Hindi. Stick tayo dito. Stick tayo dito na ito yung first resistance niya. Ganun lang siya. Stick ko dito. Mas maliit na leg. Kasi parang malilito tayo eh. Parang nakakalito. Parang gusto nating mag-breakout na siya. Sa 23.6. Hindi ko ganun. Ganito na lang. Para breakout na talaga sa 23.6. Magkakalokohan na tayo. Di ba? Di, ayaw natin ng ganun. So gusto natin yung medyo focus on the major moves. Ano? And ang problema sa ganito kasi actually guys is ito yung mga play na iniiwasan ko and gusto kong iwasan nyo din. Kasi ito yung mga mahirap i-trade, ano? Yung mga crowded, yung mga candles, masyadong maraming nangyayari. Alam mo yan, between this and let's say Mavia, yung mga ganitong mga the moves, ayun yung mga ganyan, parabolic, mas madaling i-trade itong mga ganito. Mas maganda kapag ang inaaral nyo na lang is yung mga single candles. Kaysa yung mga malalaki pang mga moves, hindi malilito ka pa saan mo ilalagay yung Fibonacci. Dito, easily identifiable mo during this time, easily identifiable mo kung ano yung nangyayari. Di ba? From new low, papunta siya sa ano? Sa 100 MA na Sepangs play. Di ba ganun lang naman, nag-stop sa 50 MA na Sepangs play and then papunta sa 100 MA na Sepangs play and then tapos na. Di ba? And then pabagsak na. Tingnan nga natin yung rare ni Poleng. Meron kami pinag-usap. Ay, naganap ano. So okay, so tignan natin yung Fibonacci ano. Well, pinag-usapan kasi na-analyze namin to kung day 1, day 2, day 3. Parang it looks like day 3 today. Ito yung bounce 1, 2, and 3. Bullish Fibonacci, if we're going to plot bullish Fibonacci. So ano yung lesson? Sige nga. Ano yung principles in play dito? Sige nga. So, sige, meron tayong mga sagot dito. Nagkamali ako sa bilangan ng candle. Sabi ni Mark, conclusive. Parang hindi, inconclusive. Inconclusive ang ating Fibonacci. Ano ibig sabihin nun? Parang hindi sinusunod yung mga levels. Although meron nagkaroon ng dito, no? Pero dito, ito yung pinakakaabangan natin 61.8 na-expect natin na magbabounce ka dyan. At hindi mo ginawa. So parang ini-expect natin na magbabounce ka din sa 78.6. At hindi mo naman ginawa. So parang inconclusive na siya. Sabi ni Wes, no trades. Hindi daw valid yung fib. Okay, very good. Only trade conclusive levels. So, fib is not respected. Very good. Short na cap. Sabi ni, shorter to si Michael. Parang pares kami nito Hilig mag-short, ano? Diba? So, anong pwede natin gawin? Sige, try natin yung bearish plotting. Okay? Kasi dito meron tayong meron tayong pivot point dito So, for bearish plotting, lalagay lang din natin dito to. And then, tignan lang natin yung reaction niya sa 23.6. Bearish fib. Ay. Malabo, no? Yung mga ganyan kasi niyalabuan ko to dahil Dahil bearish fib. Uy, sa 23.6, yung first wall. First wall. Ayan yung
Di ba parang kanina, yung sa bullish Fibonacci, yung 23.6 yung tinitignan natin na kailangan mabutas para ma-activate yung the rest of the Fibonacci levels. Ito same thing din, ano? Ito yung first wall, ano? Ang tawag natin dito, this is the dead cat bounce, eh. Dead cat bounce na level. Itong 23.6 sa bearish Fibonacci. Kasi ganito siya, no? If hindi mo ma-breakoutan yung 23.6, which is the first resistance, ibig sabihin mahina yung bulls. Kaya, minsan, kapag ka-bearish talaga yung coin, didilaan lang yung 23.6 and ayun na, magre-resist na agad yun. So, if you want to, kung gusto natin maging bullish, kailangan, di ba, ma-breakoutan to. So, same concept lang doon sa bullish Fibonacci zones natin. Kasi ngayon, nasa bearish Fibonacci zone na tayo. So, dapat ma-breakout ng 23.6 and then doon natin pag-uusapan, kung aabutin ba tong 38, 50, and 61. So, ito, first wall. Tapos na yung play. Sabi nila, ito yung 3-day bounce. So, first day, second day, and then third day. Tama ba yung plotting natin from red minion papunta dun sa lowest point? Tama naman. So, legit naman tong Fibonacci na bearish. Yung nandito lang kanina, no? So, by the way, gusto kong maintindihan nyo guys, na palaging ganito ang movement. Kahit ito lang siguro yung, ito lang siguro yung magiging takeaway nyo for tonight. Mag-trade lang kayo with this in mind. Ganyan lang kayo mag-trade. Pa-V lahat. Especially pag parabolics. When you are trading crypto futures, yung mga altcoins, meme coins, etc., i-expect nyo na lahat yan, ang magiging movement is pa-V. Pagka nag-parabolic na inverted V, inverted V. Pump and dump. So that info pa lang will already set your expectation kung paano, how will you go about doon sa crypto trading journey nyo, doon sa business nyo sa crypto. Dito pa lang sinasabi na hindi ka pwede mag-hold eh. Tama ba? Dito pa lang sinasabi na kailangan mabilis ka. 'Di ba? Na hindi mo kailangan makapagbenta doon sa pinakamataas, kumuha ka lang, kumurot ka lang. Dito pa lang sinasabi na huwag kang sasalo sa mga sell downs. The moment na nagkaroon na ng mga blow-offs and the mga sell downs na ganyan, umiwas ka na. Until magkaroon ng clear opportunity for a bounce play. Yun pa lang. Kahit ito lang guys, kahit ito lang yung maging key takeaway nyo. Kasi ganito dapat kayo mag-trade ng crypto. A lot of students, traders sa crypto is naliliquidate because of expectations na kapag ka nagkaroon ng mga ganitong moves. By the way, itong particular na move na to, this is siguro 200% to. Pag nagkaroon ng ganitong move is tuloy-tuloy na. Bibigyan na ng 10,000%. Katulad ng mga nangyari sa SHIB. Kasi tingnan nyo naman yung nangyari sa SHIB kasi. Nasaan na ba yun? SHIB ba yun? SHIB 1,000? SHIB 1,000 ba yun? Ayun mga ganyang moves. Diba? Consolidate ng matagal. By the way, SHIB is a meme coin, Shiba Inu. Tapos, nagkaroon ng, bumomba ng gano'n, 385%. Ito yung mga, ayan na. Pagkikita mo sa Twitter, putok na putok sa Twitter. Kita mo, may 1,000% sila, 2,000%. Naka 20x, 50x. And then, hodl na. Tignan yung nangyari afterwards. Wala na. So again, hindi ka pwedeng mag-trade ng crypto futures with the hodl in mind, or ng meme coins, altcoins with the hodler in mind. Pag altcoins, meme coins, talagang one night stand lang, chupit lang, pump and dump lang, kumurot ka lang, ganun lang siya. Ganun mag-trade ng crypto. So use the Fibonacci para makahanap ka lang ng mga levels and then that's it.